Ilang residente, kabilang ang ilang bata sa lalawigan naman ng Ilocos Norte ang stranded sa kasagsagan niya ng bagyong Lawin sa nakalipas na magdamag. Mula sa lungsod ng Lawag, nakatutok live si Cesar Apolinario. Cesar. Mike, sa kabila ng abiso ng mga otoridad at ng preemptive evacuation, lalo na sa mga coastal area, ay nalagay pa rin sa alanganin ng buhay ng mga Ilocano itong kasagsagan ng bagyong Lawin. Karamihan sa kanila ay mga bata, mga babae at mga sanggol. Nagpatikim ng bagsik ang bagyong Lawin sa buong Ilocos Norte pasado alas 8 kagabi. Kaya nagmamadaling lumikas sa mas mataas na lugar ang residenteng ito kasama ang buong mag-anak. Sa Lawag! Okay, kuya. Maraming tao po down. Nang puntahan namin ang barangay Kaawakan na tinutukoy ng driver, mabad ng mga bata, mga babaeng may kargang sanggol na nagsisiksikan sa isang waiting shed para di mabasa sa ulan. Ay, ito ba na? Tubig! May bata pa kami kasama na. Nakahinga lang sila ng maluwag at dumating ang van na maghahatid sa kanila sa evacuation center. Inuna munang dalhin ang mga inang may kargang sanggol at mga bata. Pero nagpaiwan ang ilang lalaki para bantayan daw ang kanilang bahay. Yung mga kaanak nyo, mga asawa, dalhin sa evacuation. Pumunta na kanina, sir, yung mga anak ko lang, sir. Yung mga anak nyo. Pero kayo paano? Naiwan po kami, sir. Pasado hating gabi, lalong nadama ang bagsik ng bagyo. Pinadapa ang ilang poste, kaya nawala ng supply ng kuryente at nasira ang linya ng komunikasyon. Bagyang umupa ang bagyo, pasado alas 4 ng madaling araw. Kinaumagahan tumambad ang pinsalang dulot ng bagyo. Kung sa naglalaki ang signages ng mga puno na pinsala at ang mga konkretong poste. Tulong na rin kami para itabi ang mga ito sa gilid ng daan. Kapansin-pansin din ang bayanihan ng mga residenteng nawasak ang mga bahay. Maraming mga bahay rito, lalo na yung mga gawa sa light materials, nasira na. Yung mga residente, kanya-kanya na ng pag-aayos, no? Yung mga nabuwal na puno, yung mga bumagsak na sanga, ito inaayos na nila para nga maklear yung mga daanan dito. At dito sa Dalampasigan, mapapansin natin, tignan mo, yung lakas ng hampas ng mga alon. Ang pinroblema ng mga residente, itong naukang daanan nila, mula sa shoreline, mapapansin natin, malapit na yan mismo sa mga bahay ng mga residente rito. Sa lakas ng bagyo, nasira ang mga bakod. May ilang bahay ang natanggalan ng bubong. Mike, hanggang sa mga oras na ito, yung mga daan-daang mga kababayan natin na nasa evacuation center ay hindi pa pinababalik sa kanilang mga tahanan. Dahil alam mo Mike, hanggang sa mga oras na ito, although hindi na ganun kalakas ang pag-ulan at ang bayo ng hangin, ay medyo nararamdaman pa rin nga. Kaya i-assess nila ngayong gabi ayon sa PDRRMO. May lalaman natin bukas yan kung papabalik na ang mga residente sa kanilang mga tahanan. Samantala Mike, huwag mag-alala raw yung mga kamag-anak na mga Ilocano na narito, yung mga nasa ibang bansa, dahil yung mismong ulat ng PDRRMO ay wala naman gaanong pinsala, although hindi pa binibigay sa infrastructure kung ilan na yung data at sa mga pananim. Pero sabi, kaunti lang naman daw, isa yung naitalampatay, isa yung sugatan. Sa ngayon, kung nag-aalala man yung mga kamag-anak nila na nasa abroad o nasa ibang lugar, wag daw mag-alala, hindi lang daw makokontak dahil bagsak ang komunikasyon sa ngayon at wala ring kuryente sa mga oras ito. Pero generally daw, maayos naman ang kalagayan ng mga residente dito. Mike? Ingat mga taga Lawag, ingat mga taga Ilocos Norte. Maraming salamat, Cesar Apolinario.